Sa video na to, isi-share ko sa'yo kung paano kumita ng $1,000 sa YouTube automation. Okay? Actually, $1,000 plus. Okay? Papakita ko na lang yung screenshot dito sa video na to. So, magkano ba yan sa peso? Nasa mga 60,000 plus. Okay? So, solid na rin. And kinita ko yan in just 1 month. Okay? Isang buwan lang. Anyway, so dito, paano ba siya ginawa? So, eto na nga, yun yung isi-share ko sa video na to. Listen very carefully and watch the video until the end kasi sigurado akong marami kang matutunan dito. Especially kung gusto mong kumita online or maybe side income or pwede mo rin gawing full-time actually. Okay, so step by step to, listen very carefully. So, step 1, ano ba yung una kong ginawa? Ang pinakaunang gagawin mo, importante, is maghanap ka ng tamang niche. Okay? So, pero iba ito sa mga regular YouTuber. Kasi yung niche na hanapin mo dito is, even though hindi mo siya gusto, pero gusto mo lang kumita ng pera, so, yun yung niche na yun, yung hahanapin mo. Okay? Kasi sa mga regular kasi ng mga channel, yung mga brand accounts, dapat yung niche na hahanapin mo is yung gusto mong gawin, or yung may talent ka, or yung may skill ka. Pero dito sa YouTube automation, hahanapin mo yung niche na may maraming views. Okay? Yung may potential na mag-viral. Yung niche na yon. Viral niche na tinatawag. Okay? So, yan yung hahanapin sa step 1. Dito, paano mo ba mahanap yung viral niche na yan? So, ang gagawin mo lang is magsuscroll ka lang sa YouTube. Okay? Magsuscroll ka sa YouTube and then, hahanapin mo kung ano ba yung mga bagong gawa na mga channel na nakakakuha ng madaming views. Okay? So, hahanapin mo yung viral niche by scrolling on YouTube and then titignan mo kung ano yung mga bagong channel na may mga maraming views. Okay? That means, kahit bago pang gawa yung channel nila, nakakuha sila ng views, that means yung niche is maganda or viral yung niche. Now, dito, paano mo ba gagawin yan or paano mahanap ng mabilis yung mga viral niche? Actually, hindi mo siya mahanap ng mabilis. Okay? Ano talaga siya? Manual mo talaga siyang hahanapin. Okay? Magsuscroll ka talaga dyan and then titignan mo kung ano yung mga nagva-viral nowadays. Okay? Pwede mo rin siya mahanap sa TikTok, sa Facebook, Instagram. But ako, yung strategy ko na ginawa is sa YouTube lang ako naghanap ng viral na niche. Okay? Nagsuscroll lang ako and then tinitignan ko yung mga channel kung bagong gawa ba or hindi. So, yun yung step 1. Maghanap ng viral niche. Step 2, okay, dito mo na gagawin yung channel. Okay? Make the channel. So, ang importante dito is dapat bago yung phone number. Okay? Kasi, meron kasing tinatawag na shadow ban. Okay? Totoo yung shadow ban. And si YouTube ngayon sobrang higpit na sa mga bagong accounts or sobrang higpit na sa mga phone numbers na may multiple accounts. So, dapat bago yung phone number mo. And then, gamitin mo siya to register a Gmail account and then make a YouTube account. Okay? Importante yan para hindi masyado ban. Okay? Hindi masayang yung effort mo. So, you need a new phone number. Mag-create ka ng account. And then, yung gagawin mo is susundin mo ngayon kung ano yung viral niche na nahanap mo. Ano ba yung ina-upload niya? Anong oras ba siya nag-a-upload? Ano ba yung nasa description? Ano ba yung ginagamit na hashtags? Ganon. Susundin mo lahat. Okay? Sa content, actually, susundin mo rin siya, pero babaguhin mo lang ng konti para hindi ka copyright or ma-re-upload content. Okay? Para hindi ka ma-strike. But, yung content, dapat similar lang. Okay? So, gawa ka ng channel, okay? Bagong phone number, and then, dapat i-warm up pala. Okay? Kalimutan ko sabihin. I-warm up. Dito, ano ba yung warm up? Dapat gamitin mo muna siya for at least a week or maybe 3 days. Gamitin mo siya na parang regular person. Okay? Nagko-comment, nagla-like, okay? Nagsuscroll. Okay? Hindi yung gumawa ka ng bagong account. Okay? Gumawa ka ng bagong number. And then, nag-upload ka ng video kaagad kasi atat ka na. Okay? Sa YouTube automation. Dapat upload na tayo. Hindi. Okay? Dapat mag-warm up ka muna ng channel. Okay, gagamitin mo muna siya like a regular person para hindi ma-flag
ni YouTube na kasi sasabihin kasi ni YouTube algorithm na okay, bagong channel to. Ano bang ginawa? Nag-upload ba kaagad? Okay, flag natin to as spam channel. Hindi natin to bibigyan ng impressions. Okay, kaya meron ka nakukuhang 0. Kaya nakaka-experience ka ng 0 views. Okay? Kasi nga tinitreat ng YouTube algorithm as spam yung channel mo. Okay? So, teka muna, ayusin ko muna tong ano. Okay, so dapat i-warm up muna yung channel. Okay? Yan yung step 2 natin. Okay, so step 3 na tayo. So, ang gagawin is, gumawa ka na ngayon ng content. Teacher, paano ba gawin yung content? Simple lang. Yung viral niche na kinokopya mo, tignan mo lang yung content niya. Okay? Hindi mo siya i-re-upload, but gumawa ka ng sariling sayo. Okay? Mag-edit ka, pero gagayahin mo yung editing style. Okay, gagayahin mo yung pacing, ano ba yung mga videos, or like for example, yung mga videos niya is AI. Okay? Yung mga cooking AI, okay, yung mga brain rot, ganun din yung gagawin mo. Okay, dapat same style lang. Okay, parang yung channel pa rin yun yung nag-upload, pero sa channel mo in-upload. Okay, parang ganun siya. Okay, so, ang mangyayari kasi dito is, dahil viral yung niche na yon, bagong gawa pa lang yung channel, and ikaw, bagong gawa ka rin, so, aakalain ni YouTube algorithm na nasa same circle lang kayo. Okay? Kasi, and then, same content, so, ang gagawin ngayon ni YouTube algorithm is bibigyan ka rin niya ng views. Okay? That's what we call trend jacking. Kung ano yung trend, yun din yung gagawin mo, and magkaka-views ka rin, kasi masasuggest din yung videos mo. Okay? So, it's very important to find a viral niche. Okay? And importante din na yung viral niche na yon, or yung mga channel na gumagawa ng niche na yon, is kaka-create lang din ng mga channel nila. Okay? So, dapat hanapin yung ganon. Okay? So, actually, yung competition dito sa sa YouTube Automation Shorts is pabilisan makahanap ng mga viral niche. And it will actually just last around 1 month, 2 months, 3 months, and then magda-die down na siya. And then, hahanap ka na naman ng mga bagong viral niche kung gusto mong kumita pa. Kasi, ganito kasi yan. Yung YouTube Shorts, mabilis lang yung lifespan niya. Okay? Kikita ka ng pera for 3 months, 4 months, 6 months. Kung magda-die down na yung channel mo, okay, pwede ka na ngayon maghanap ng ibang niche. Okay? Like, for example, ngayon, yung sweldo mo every month is nasa $2,000, $1,000. After 3 months, ano na lang yan, 800, 500 na lang yan. So, maghanap ka na naman ngayon ng ibang mga niche. Okay? So, ganyan kasi yung kalakaran talaga ng YouTube Automation. Maliban na lang kung gusto mo mag long form YouTube Automation, hindi shorts. Okay? But yung shorts, mabilis lang yung lifespan. Okay? So, yan yung step 3, gumawa ng content. Now, ngayon, dito, step 4, ano ba yung gagawin? If i-figure out mo ngayon if shadow ban ka ba or hindi. Okay? Ganito kasi yan. Pag nag-upload ka na ng mga videos for 1 week, you can actually find like signs or yung mga signals na yung channel mo is hindi nag-work. Like for example, nag-upload ka ngayon ng video, nagka 1,000 views. Bukas, nag-0 views. And then nag-upload ka ulit, 0 views. And then nag-upload ka ulit, 1,000 views. Pag may mga signals na ganon or signs na ganon, gumawa ka na lang ng bagong channel. Okay? Kasi, meron talagang mga shadow ban na nangyayari. Okay? And it's very fragile nowadays sa YouTube Automation. Kapag nag-stuck kasi yung views mo, nabubulol pa, no? Kapag nag-stuck yung views mo sa 1,000 or 500, 200, 0, nakakuha ka ng 0 paminsan-minsan or like 2 consecutive 0 or 3 consecutive zeros, hindi na magandang sign yon sa YouTube Automation space. Okay? Or sa channel mo. Gumawa ka na lang ng bago. Kasi minsan kasi ganyan din eh. Parang paswertehan na rin ng mga account eh. Paswertehan talaga. May ibang mga account na first video pa lang 50k views na. Next upload 50k, 100k. May mga ganun talaga. Paswertehan na lang talaga. And meron pa nga mga theory na baka dahil sa IP address, okay, or dahil sa for example, yung laptop na nabili mo is, merong laptop kasi na yung Google yung may gawa ng laptop. Parang netbook siya, Chromebook, mga ganon. Yung Chromebook daw, mas papaboran daw ng YouTube algorithm yung mga videos na
galing sa Chromebook. Basta may mga theories na gano'n. Pero paswertihan lang talaga yung YouTube automation ng mga account. May mga matataas na mga trust score. Okay? May trust score na tinatawag kasi. So, yan yung step 4. Pag na-figure out mo na hindi ka nagkaka-views, meron kang mga 0 views, gumawa ka na ng bagong account. Okay? Kasi masayang yung oras mo sa account na yan. Okay? So, kapag nakakuha ka ng 3 consecutive zeros, gawa ka na ng bago. So, yan yung step 4. Okay? So, step 5 is, dyan ka nakikita ka na if, for example, like 1 week, nakakuha ka ng 20K, yun na. Okay? Maging consistent ka lang. Same time, same upload time every day. And then, yun na, kikita ka na. Maging consistent ka lang. Ganun lang kasimple yung YouTube automation actually. But, mag-struggle ka lang sa may shadow ban or yung niche na napili mo is hindi siya ganun kaganda. Okay? So, yung parang game lang talaga dito sa YouTube automation is maghanap ka ng mga niche na magaganda. Okay? And then, if you figure out na yung channel mo hindi sa shadow ban and you can get consistent views, solid na yon. Kikita ka na doon. And then, after maybe 3 months, 4 months, magda-die down na yung views, hanap ka na naman ulit ng niche. Ganun lang kasimple. Okay? Sa YouTube automation. And ganun yung ginawa ko para kumita ako dito ng 1,000. Actually, malaki, more pa yung kinita ko. But, yun, sa isang buwan lang. Okay? 1,000 plus. Okay? So, yung pinakita ko. And actually, itong channel na to mismo, itong pinapanood mo, is one of my YouTube automation channel sa long form. Kaso na demonetize kasi ito kasi AI lang gamit ko dito. Very, very simple to make. But yeah, pwede ka talagang kumita sa YouTube automation. And totoo siya. Okay? And sa mga beginners, mga nagsa-start dyan, patuloy lang. If meron pa kayong tanong about YouTube automation, i-comment mo lang. And I will be uploading YouTube automation tips sa channel na to para, makatulong sa mga kagaya natin na humahasel. Okay? So, thank you for watching this video. Kung nakaabot ka dito, the best ka talaga. Okay? The best. Comment ka dyan and magre-reply ako. Okay? You can also check me on TikTok and Facebook, Dieter Talks. Okay? Pwede nyo ako i-message doon kung meron kayong tanong and tutulungan kita. Okay? Hustle tayo dito. Okay? So, thank you for watching. See you on the next video.